So, obiter dictum or obiter dicta. So, sa mga abogado at mga wes, okay? O wes na lang dito sa Pilipinas, no? Pwede, yun yung nagpahayag, nag-express, nagdetalye yung isang judge. Pero yung mga sinabi niya is not binding. Hindi yun makakaapekto sa desisyon ng kaso. It's not binding. Hindi siya yung ratio decidendi. Kasi yung ratio decidendi is, yun yung logic kung bakit humantong sa ganong hatol. Yung obiter dicta o dictum, yun ay opinion lang ng judge. No, hindi binding yun. Kumbaga nag-express lang siya ng kanyang saloobin, pero sabi dun sa Google AI, dahil nga nag-express yung judge o yung wes ng kanyang opinion, doon pumapasok yung persuasive authority. Na parang iniisip ng, kumbaga sa Amerika, yung jurors o yung magdidesisyon ng case tapos nagkaroon ng opinion yung wes, yung arbiter, parang napopersuade sila pag nag-express ng legal opinion yung judge na nakaupo sa states. Kasi dito sa atin, walang jury eh. Kung sino yung judge, siya na rin yung jury. So yung obiter dicta is different from ratio decidendi. So yan, maganda. May natutunan tayong bagong legal term. Na pag may sinasabi yung judge, meron siyang mga sinasabi na hindi makaka-apekto doon sa case. Tawag doon is obiter dicta or obiter dictum. Dicta pag plural, singular pag, dicta pag plural, dictum pag singular. Okay. So, yun lang po.